Na-upload ko na yung pinaka same day edit ng kasal. At this time, ipapakita ko sa inyo yung behind the scenes. Simulan natin sa pinaka-umpisa, itong prep look photoshoot. Marami akong gustong ikwento at i-share tungkol sa kasal namin ni Jonathan dito sa Pilipinas. Hindi magkakasya lahat sa iisang video kaya naman puputol-putulin natin. At ito na nga yung part 1 ng pinakakasal. Marami pa rin ako nakikita sa comment section na nalilito nga na all this time daw akala nila kasal na kami ni Jonathan. Sa mga hindi pa rin nakakaalam at bago pa lang sa page natin, yes guys, kasal na po kami ni Jonathan sa Japan. Bali yung kasal namin ngayon ay second wedding na namin dito sa Pilipinas. Kasi yung kasal namin sa Japan as in pirmahan lang, wala man lang kaming wedding ring, exchange of vows, or kahit na kiss the bride. As in guys, nag-fill out lang kami ng form, tapos nagpirma, pati yung dalawa naming witnesses na sina Casey at Erica. At parang nga kahit papano maramdaman ko nung nakasal na ako. Nagsuot na lang talaga ako ng damit na pangkasal. Tapos kumain kami, dumating din yung iba naming kaibigan, yung hapon na si Kenta at si Senpai. Tapos pumunta kami nun sa Tulip Festival, doon na kami nag-picture-picture. Habang naglalakad nga nun, medyo naramdaman ko rin na talagang kinasal kami kasi ang daming bumabate, yung mga nakakasalubong namin, na tipong kahit hindi namin kakilala. Tignan nyo guys, init na init nga ako niyan. Bakit ba naman kasi summer na isipang magpakasal? Pinilit kasi talaga namin guys, na kung kailan kami kinasal last year, ay same din yung araw at date kung kailan kami ikakasal ngayon, para din hindi magkalituhan sa anniversary. Ang kaso nga lang sa Japan, ganitong panahon maganda yung weather, hindi malamig at hindi rin mainit. Pero dito pala sa Pilipinas guys, summer. Nung galing kami sa Japan, naka-jacket pa talaga kami. Medyo malamig pa rin kasi, lalo sa Toyama. Kaya pagdating sa Pilipinas, medyo nag-a-adjust pa yung katawan namin. Buti na nga lang sobrang alaga ako ng mga coordinators. Todo punas ng pawis. Meron din silang handy fan na talagang nakatutok sa akin. Kaya naman kahit papano, hindi ako nahihirapan mag-post. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na tipong kahit na nasa Japan ako, nairaos itong kasal. Ang dami nga mga nandito na sa Pilipinas pero talagang nasa stress sa pag-asikaso ng ganito, ganyan. Depende kasi talaga yan sa couple kung ano yung goal nila. Yung iba talagang gusto ng bonggang kasal. Ayun talaga yung mas kailangan paglaanan ng budget, panahon at effort na tipong talagang kailangan tutukan. Pero kami ni Jonathan, yung pinaka-goal lang talaga namin ngayon ay ma-celebrate yung talagang pag-iisang dibdib namin, na makita ng parents namin na talagang ikinasal kami. Actually guys, yung pinaka-plano mas simple pa kaysa sa nangyaring kasal ngayon. Literal na yung una naming plano, halos pamilya lang talaga. Yung mga a-attend, tipong wala na mga kung ano-anong ceremony. Pero kalauna nung malapit na yung pinaka-date, na pagdesisyonan ko at namin na medyo talagang paglaanan nga ng budget. Pero syempre yung tipong hindi pa rin kami mas stress, kaya yun yung dahilan kung bakit kahit nasa Japan ako, naging posible itong wedding na to. Kasi guys, all-in package na yung kinuha namin para talagang walang stress. Tapos yung iba naman na hindi included dun, si mama na nag-asikaso. Nagulat nga ako dito guys, meron palang pa-interview. Di ako na-inform. At habang nga gumagawa kami ng content, nakita ko si dad sa gilid na nagpipicture din sa akin. Kaya ayan, nilapitan ko para magpicture kaming dalawa. Gusto niya kasi update yung mom ni Jonathan sa bawat nangyayari ngayon. Maya-maya nga dumating na si Ate Jane. Kapag ka mga taga-Japan talaga, ang aga dumarating. Sa amin kasi hindi na uso talaga yung Filipino time. At yes guys, sobrang appreciated ko talaga to si Ate Jane kasi bumiyahe pa talaga siya galing Japan papunta ng Pilipinas para umattend ng kasal namin ni Jonathan. Kaya sobrang nakakataba talaga ng puso. At alam nyo ba na siya rin yung nasa likod ng Captured Moments by Jane H, na siyang nag-capture nung unang prenup photos namin ni Jonathan sa Japan. At simula nun, doon na nabuo yung friendship namin. This time nga guys, picture na kasama itong gown. I-reveal ko na rin sa inyo kung saan ko to nabili. At baka hindi kayo maniwala guys. Alam nyo ba na na-order ko lang ito sa Shein? Nilakasan ko lang talaga yung loob ko kasi 'di ba syempre nakakatakot umorder online, hindi mo nasusukat at nakikita ng personal. Pero ginoko na talaga guys. At yung in-order ko pa yung pinakamaliit na size. Hindi ko rin nasukat yun pero alam ko na kailangan kong magpapayat. At ayun, effective naman kasi guys malaki rin yung nabawas talaga sa timbang ko. Dahil yun sa gown na to. Ito ring suot ko ng mga pang prep look. Sa Shein ko lang din yan na order guys. Pinakamaliit din na size at hindi ko rin mga nasukat. Bali nilaban ko lang yan. Tapos go na, dinala ko na dito sa Pilipinas. Maya-maya dumating na rin si Ate Erisha. Isa din siya sa mga bridesmaid ko. Galing din ng Japan kaya maaga rin dumating. 'Di ba guys? Grabe yung mga bisita ko imported. Sa sobrang busy ko ngayon lang ako gumagawa ng vow. Pagkatapos
pagkatapos ng prep look. Bala kasi talaga namin ni Jonathan kagabi magsulat ng vow. Kaso guys, sobrang pagod ko, hindi ko talaga kinaya, nakatulog ako. At pagkagising talagang sobrang busy na, tuloy-tuloy ng trabaho at preparation para sa kasal. Dumating na nga rin ang maid of honor ko, walang iba kundi si Eunice na best friend ko. Medyo matagal kami hindi nagkita kaya sobrang saya ko talaga na nakita ko na siya finally. At ayan nga guys, sa unang pagkakataon nasukat ko na yung gown na nabili ko sa Shein. Napasobra nga ata ako sa pagdadiet kasi gusto ko pang ipasara yan at pasikipan kaso sagad na daw. Abangan nyo yung part 2 guys ha!